Ibang klaseng bagyo naman ang tila pinaghahandaan sa impeachment trial ni VP Sara. Isang maikling babala ang iniwan ng kanyang Chief of Staff sa Senado bago ang ikalawang linggo ng paglilitis. Ang detalye sa agenda report ni Hannah T. Good morning, everyone. Good morning po. Prepare for Typhoon Inday. Gaya ng kanyang boss, maikli pero mainit ang hirit ni Office of the Vice President Chief of Staff Zuleika Lopez. Isang araw yan matapos siyang ipasabina ng Senate Impeachment Court para makadalo sa week 2 ng trial ni VP Sara. Tumanggi siyang sumagot kung sisipot ba siya sa susunod na linggo dahil nakaschedule siyang tumistigo sa Martes, July 14. Bumisita siya sa Senado para raw sa koordinasyon sa Senate Secretary pagdating sa magiging guests ng kampo ng bise. Nasa 45 seats ang nakalaan para sa defense panel. So we just clarified the procedure, no? So that was the first question. The second was, doon sa holding area, can they bring in their own equipment? Of course. They asked if they can bring in a refrigerator, a coffee maker. Sabi ko, yes. And then whether they can engage their own caterer. So, yes. So, yun lang naman ang housekeeping, administrative, nothing to do with my clerk of court duties. Kung bakit ngayon lang nakipag-coordinate ang kampo ng bise, paliwanag ni Senate Secretary Renato Bantug, Martes pa raw nagpadala ng sulat ang OVP para rito. Humiling din daw ang kampo nila na magkaroon ng sariling media personnel sa impeachment trial. Pero tumanggi si Bantug na bigyan sila ng access sa loob ng plenary hall. Insofar access to the building and to the holding room, wala namang problema. But if you will be asking for your own dedicated coverage inside the session hall, then that's something that I cannot give. Because we also declined the request of the House to have their own coverage team. Again, not because of anything, but because of space limitations. Si Lopez ang nooy ipinadetine ng isang House Committee noong November 2024 sa gitna ng investigasyon nito sa umano'y misuse of confidential funds ng kampo ng bise. In-order din noon ang paglipat sa kanya mula House of Representatives pa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong City. Pero tila hinarang ito ni VP Sara. Nagpa-online press conference noon ang bise na kalaunay naging kontrobersyal dahil dito na niya isinambit ang pagbabanta laban kina PBBM, First Lady Liza at dating House Speaker Martin Romualdez sakaling may mangyari umano sa kanya. At si Martin Romualdez, no joke. No joke. Sa halip ng malipat sa Mandaluyong, nagkaroon ng medical emergency si Lopez at dinala sa Veterans Memorial Medical Center kung saan nanatili siya under house detention bago kalaunang pinalaya. Ang presko ng bise ang ngayoy ugat ng Article 4 sa impeachment trial na naglalaman ng grave threats at inciting to sedition allegations laban kay VP Sara. Una nang inauthenticate ng NBI na wala itong senyales ng manipulation o artificial intelligence. Bago si Lopez, isasalang muna sa Lunes si NBI Regional Director Jeremy Lotok bilang witness. Sa July 15 naman si House Legislative Security Bureau Executive Director Belinda Bello na nag-utos ng transfer ni Lopez sa correctional. Nasa humigit kumulang 1 linggo pa ang itatagal ng proceedings pagdating sa Article 4 bago lumipat sa isa pang paratang laban sa bise sa impeachment trial nito. Para sa agenda, Hannah T. Billionario News Channel.